Nagmakaawa si Kim Miso na sumali si Sang Hyun sa Eden Guild, habang si Sang Hyun naman ay nakatingin lang at iniisip kung ano ang susunod na sasabihin. Sumagot si Sang Hyun, sa halip na kakulangan sa kakayahang umiwas sa direktang sagot, mas nagpapakita ito ng tiwala sa sarili. Patawa namang sumagot si Kim Miso, may mga rason kung bakit kami tinawag na Eden. Ibig sabihin, paraiso para sa mga players. Napaisip si Sang Hyun at sinabi sa sarili, hindi ko talaga iniisip na pinagsisisihan ko ito. Isa itong kasinungalingan kung sasabihin ko na hindi ko inaasahan. Bago ako bumalik sa nakaraang buhay, isa lang akong miyembro ng isang ordinaryong guild. Noon, ang pagiging bahagi ng isang bagay ay nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Isang maliit na guild ang kumupkop sa isang player na walang kakayahan at walang ibang mapuntahan. Talagang ang saya at ang ginhawa ng pakiramdam noon. Hanggang sa dumating ang insidenteng iyon. Dahil sa bilis ng pag-usad ko ngayon, kahit gaano pa katibay ang suporta, malaki ang posibilidad na maging pabigat lang ito sa akin. Sa ngayon, ang pagiging solo ay makakatulong sa pag-unlad ko ng mabilis. Matapos mag-isip, napagdesisyonan ni Sang Hyun kung anong isasagot at sinabi, pasensya na pero ako ay. Bigla namang nagsalita si Kim Miso, magtatayo ka ng isang one-man guild. Biglang natahimik si Sang Hyun at halata sa mukha niya na bigla siyang napaisip, saan nanggaling yung ideya na yon. Sinakiyan na lang ito ni Sang Hyun at sinabi, wow, ang bilis mong makaintindi. Sumagot naman si Kim Miso, well, ako lang naman ang anak ng isang major corporation chairman. Mayabang pang dagdag niya, dahil sa kakayahan mo, Mr. Sang Hyun, hindi ganun kahirap hulaan, habang may pagkindat pa. Nagpatuloy pa ito, at ang importante, ako lang ang may alam ng katotohanan yun ngayon. Nagulat naman si Sang Hyun at napabugtong hininga. Napaisip ulit siya, kahit alam na niyang magsisimula ako ng one-man guild, inilalatag pa rin niya ang mga barahan niya at hayagang ipinapakita ang interes niya. Gumagawa siya ng isang relasyon na maaaring mapakinabangan niya sa hinaharap. Ay grabe, ang galing niya talagang makipagnegosasyon. Habang si Kim Miso ay nakatitig lang sa kanya, nakapangalumbaba. Dumating na sila sa Player Town Building C malapit sa Jamsil Station. Sabi ng babae, gaya ng sinabi ko, ang deposito ay 100 million won, at ang renta ay 5 million won per month. Sabi naman ng ating bida, si Sang Hyun, sinasabi mo ang mahal na presyo na may ngiti, at sa kung anong paraan, hindi na siya mukhang ganun kabigat. Tumawa lang ang babae at sinabi, pero kahit ganun, naka-score ka pa rin ng magandang deal. Inabot ng babae ang kontrata kay Sang Hyun at nagpaalam na aalis na siya. Sinabihan naman ito ni Sang Hyun na mag-ingat. Habang nakatingin si Sang Hyun sa babae na paalis, naisip niya, ang bilis ko ring nakahanap ng pwesto, yan ang sigurado. Baka naman may kinalaman dito ang diyosa ng swerte, ano? Inayos ni Sang Hyun ang mga gamit niya sa bago niyang apartment, at pagkatapos ay pumunta siya sa bintana para pagmasdan ang paglubog ng araw. Sabi niya sa sarili, maiksing panahon pa lang, pero napakarami na nang nangyari. Ang misteryosong pagbabalik sa panahon, at ang biglaang mga pagbabago. Lahat yon ay labis kong ikinagulat. Para sa mga araw na nakatutok lang ako sa pag-aayos ng mga bagay, kahit na hindi ako umuusad, wala akong palatandaan kung paano uusad. Pero sa lalong madaling panahon, nagbago ng tuluyan ang aking pananaw. Isang damdaming nakalimutan ko. Kahit na wala akong nagawa, ramdam ko ang dugo na dumadaloy sa aking katawan. Kabataan, napangiti ang ating bida habang kausap niya ang kanyang sarili. Nagpatuloy siya, ang kabataan, na nasa mga kamay na ito. Hindi ako pinapayagang tumigil, kaya't sa pagkakataong ito, nagpasya akong mamuhay ng ibang buhay. Nangangako akong hindi na muli mamuhay tulad ng isang duwag. Bukod pa riyan, patuloy na dumating ang mga pagkakataon para sa aking pag-unlad. Lumipat ang eksena sa loob ng sasakyan ni Kim Miso. Nagulat si Sang Hyun sa kausap ni Miso at sabi ng babae, oo, reporter Park Jang-min. Ano ang pinunta mo dito? Dagdag pa ni Kim Miso, hahaha, mabilis ka talaga sa mga balita. Si Sang Hyun naman ay tahimik lang na nakikinig. Nakilala ni Sang Hyun na ang Park Jang-min na kausap ni Miso ay isang player journalist na parang S-class reporter. Lumipat ang eksena sa opisina ni Park Jang-min at may kausap ito sa telepono. Oo,
narinig ko na si Miss Miso ay kasama mo sa quest area. Sabi ng nasa kabilang linya, oo, ang gulo na dito, pero seryoso, sino ba tong si Shin Sang-hyun? Sabi naman ni Park Jung-min, tulad ng narinig mo mula sa lahat ng mga player na nakita ko kamakailan. Pasensya na, pero pwede bang bilisan mo? Seryosong tinitingnan kami ng mga tao. Lumipat ulit ang eksena sa Player Town, kung saan matatagpuan ang apartment ni Sang-hyun. Bumaba siya mula sa sasakyan ni Kim Miso at nagpasalamat sa dalaga. Sabi naman ni Kim Miso, Mr. Sang-hyun, teka lang saglit. Nagpatuloy siya, pinaplano namin mag-explore sa hindi pa natutukoy na gate sa lalong madaling panahon. Gumagawa kami ng free team na limitado lamang sa 4 na tao, lahat ay mas mababa pa sa level 120. Huwag ka mag-alala, hindi ito guild mission. Sumagot agad si Sang-hyun, sama ako. Na may galak at tuwa, halatang hindi na pinatapos magsalita si Miso. Tatanungin pa lang sana siya kung interesado siya. Hindi may pinta ang mukha ni Miso sa narinig at sinabi nito, hindi mo tinanggap ang alok na pagsali sa guild, pero dito ay masyado kang interesado. Halatang may pag-aalala ang babae. Si Sang-hyun naman ay nakangiti, at kitang-kita ang excitement sa kanyang mukha. Sabi pa nito sa sarili, sa wakas, may pagkakataon na makapasok sa gate. Parang ganito yun, ang dungeon ay isang nakatakdang lokasyon, na pag pumasok ka, ang pasukan at ang labasan ay tinakda na. May mga patibong at halimaw na sumusunod sa kanilang mga rutina. Pero ang gate, sa kabilang banda, ay may paglipat ng lokasyon. Habang nililinas mo ito, ang mga pasukan ay gumagalaw sa real time, at minsan pati ang mga halimaw ay nagbabago. Pero tulad ng lagi, mas mataas ang panganib, mas maganda ang gantimpala isang hindi nakasulat na patakaran sa mundo ng mga player. At kung ito ay isang hindi kilalang gate, mayroong sistema ng first clear bonus na nagtitiyak ng mataas na grado na artifact. Si Kim Miso ay malamang galing na dito dati. Ang isang artifact na kayang baliwalain ang tigas ng itim na lobo ay hindi makakamtan sa level na iyon. Pero ayon na nga, si Kim Miso, hindi natin siya pwedeng pigilan kung binili niya ito. Sabi ni Kim Miso kay Sang-hyun, kukontakan na lang kita pag may mga impormasyon na ako at mga detalye. Dagdag pa nito, malamang ay madalas tayong magkausap mula ngayon. At hiningi niya ang contact number ni Shin Sang-hyun. Napatingin si Sang-hyun sa wallpaper ni Miso at nakita niya ang mga urn ng patay. Naalala din ito ni Miso at agad niyang binawi ang kanyang phone, humingi ng tawad at sinabi, nais ko sanang baguhin ito para mailagay mo ang iyong numero, at, ay nako. Ano ba tong nangyayari sa akin? Bulong niya sa sarili. Samantala, si Sang-hyun naman ay tahimik lang, inaatay na iabot sa kanya ni Miso ang phone para ilagay ang kanyang numero. Nagpalitan na sila ng mga numero at nakauwi na si Sang-hyun. Pagka-uwi ni Sang-hyun, iniisip niya sa sarili, by the way, mukhang may kwento siya, pero sa totoo lang, anong klaseng player ang walang storya? Kahit ako, may mga kwento akong hindi ko dapat sabihin kanino man. Kung may makaalam na bumalik ako sa nakaraan, kahit anong mangyari, isa itong masakit sa ulo, panigurado. Naalala rin niya ang dati niyang Celestial. Inisip niya kung ano kayang ginagawa nito at nasaan ito ngayon. Halos ilang taon din silang nagsama, at maaari naman nitong ipakita ang mukha niya. Lumipat ang eksena kay Kim Miso sa loob ng Eden Guild VIP room, kasama ang isang lalaki. Sabi ng lalaki, akala ko magkakaroon tayo ng pagkakataon mag-catch up habang umiinom ng kape, pagkatapos ng matagal na panahon. Sino ang hinihintay mong makontak, nakatingin ka sa phone mo ng ganyan? Sumagot si Miso, si Mr. Sang-hyun, naghahanda na kami para pumunta sa gate ng magkasama. Sabi naman ng lalaki, talaga bang nahulog ka na sa kanya? Kinontra naman ito ni Kim Miso, hindi naman sa ganon. Sumagot ang lalaki, hindi ba siya yung kayang panatilihin ang tigas ng mas matagal kaysa sa akin? At pati na rin, matiwasay niyang tinanggihan ang alok ni Kim Miso. Sabi naman ni Miso, dapat kang magsimulang kabahan, opa. Sabi ng lalaki, ha? Bakit ako? Dagdag ni Kim Miso, ang kanyang swordsmanship ay medyo high-level skills, parang sayo. Natawa ang lalaki at sinabi, hindi ba't medyo lumalabis ka na dahil tinuksok kita? Dagdag pa ng lalaki, ang patuloy na paghahambing sa kanya sa akin ay medyo labis na.
Itong lalaking ito ay si Jo John Ho, isang rank S na level 700, at miyembro ng Eden Guild. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.